So, isang magandang araw na naman. Andito na naman tayo sa discussion tungkol sa state, nation, and globalization. So, first of all, ano ang state? A political community that has sovereign jurisdiction over a clearly defined institution, including the government. So, nakalagay dito na ang state daw ay political community. So, bakit siya naging political community? Kasi alam natin na ang state, meron siyang government. Tapos, clearly, sa government din, may mga government offices, may mga politicians. Tapos, sabi rin dito, meron daw siyang sovereign jurisdiction. Ano pagka tinawag natin jurisdiction? Sa Tagalog, ang jurisdiction ay yung lugar na nasasakupan mo. Yun lang kung saan ka pwede magpatupad ng batas, dun lang. Tapos, dito sa state na to, hindi ka pwedeng makialam sa ibang lugar, sa hindi mo jurisdiction, sa hindi mo sakop. Kasi nga, syempre, merong sariling jurisdiction yung bawat lugar. Next, ang state ay merong 5 features. Ano yun? First, it is sovereign. Tulad ng sabi ko kanina, may kakayahan siya na magpatupad ng batas sa sarili niya lang. Hindi siya pwedeng pakialaman ng ibang lugar sa mga rules and regulations na pinapatupad niya. Next, its institutions are public. So, ang state ay para sa lahat. Once na member ka ng state na yon, lahat ng ginagawa ng state, may access ka dun. Next is, it is an exercise of legitimation. So, ano yung legitimation? People's perspective that the government rules rightfully. So, sa state, dapat yung mga law, rules na pinapatupad nila ay rightful sa tao. Makatao siya. Applicable dun sa lugar na mismo ngayon. Tapos, it is an instrument of domination. Bakit siya naging instrument of domination? Kasi alam natin na kapag yung state na yon, yung state ay meron siyang leader. So, ano yung leader na yon? Siya yung nagdo-dominate. Pinapatupad niya lahat ng rules, regulation, wala tayong karapatang tumanggi sa mga batas na yon. Kailangan nating sundin. So, nado-dominate niya yung lugar na yon. Next is, it is a territorial association. Bakit territorial? Kasi nga, tulad ng sabi ko kanina, meron ka tinatawag na jurisdiction na doon ka lang pwede magpatupad. Tapos, hindi ka pwedeng pasukin ng ibang bansa ng basta-basta at magpatupad ng rules na gusto nilang ipatupad. Kaya territorial yun. Mag-aaway sila kapag pinakialaman sila ng ibang bansa. Next, ang state ay may element din. Kapareho ng government. Di ba yung una, elements of government. Ngayon naman, elements of a state. So, nagbago lang yan. Una, sovereignty, government, territory, at people. Bakit una ang sovereignty? Simple lang. Kasi state siya. Political organization siya. Kailangan walang makikialam sa kanya na ibang bansa. Next is government, territory, people, na-explain ko na yan. So, first, sovereignty. Jurisdiction, the ability of a state to exercise its authority over its territory and people. Tulad ng sabi ko, yan yung ability para magpatupad ng mga rules and regulations sa mismong nakasasakupan mong lugar. Halimbawa, ako yung, kunwari lang ako yung mayor ng Tagaytay. So, lahat ng ordinance na ipapatupad ko sa Tagaytay lang siya applicable. Hindi ko na masasakop ang Silang, Mendez, hindi ko na sakop yun, yung Alfonso. Hindi ko na sila papakialaman kasi meron na silang sariling mayor na may jurisdiction sa kanila. Next, independence, the freedom from external control. Sovereignty ay, unang-una, meron silang freedom. Hindi sila pwedeng pakialaman ng mga nasa labas. Paulit-ulit na tayo doon. Next is government. The machinery of the state through which the will of the people is formulated and carried out. Tulad na explain ko na siya nung first discussion natin. So, hindi na natin masyadong elaborate. Territory. So, dito sa territory na to kasama na yung airspace. So, lahat ng nasa taas ng jurisdiction mo,
sakop mo din. People, organization of human being living together as a community. So, understood, self-explanatory. So, yun yung apat na element ng state. Sovereignty, government, territory, and people. So, dito, syempre, may tatlong klase ng state. First is effective, second is weak, and failed. So, tingnan natin kung anong ibig sabihin ng tatlong yan. First, effective. The state controls the taxes and the entire territory. So, ano yung taxes? Yan yung binabayad natin sa government. Halimbawa, may business ka. Kailangan magbayad ng tax para makapag-operate ka doon sa lugar ko. Bakit? Ginagamit mo yung territory ko. Ginagamit mo yung land ko. So, kahit sa simpleng pagbili natin ng kung ano-ano, may mga tax din dyan. Bakit importante ang tax? Diyan kumukuha ng pondo ang government para mapatakbo na maayos yung lugar niya. Halimbawa, kung walang nagbabayad ng tax, kapag wala nagbayad ng tax, walang pondo ang government, wala siyang pangpagawa ng kalsada, ospital, school, wala ipapasahod sa mga public officials. Ganon kasimple kung bakit kailangan magbayad ng tax. Next, law are mostly obeyed. Nakalagay dito mostly. Bakit? Hindi. Given na kasi na hindi lahat ng law ay nasusunod. Minsan may mga hindi tayo nasusunod. Kahit ako, guilty ako doon. Yung simpleng jaywalking. Pagtawid sa hindi tamang tawiran. Pero mali yun. Dapat sundin natin lahat ng batas. Kaya nga may batas para sundin. Next, the state provides general welfare and security. So ano yan? Yung general welfare and security na yan. Kaya meron tayong mga militar, meron tayong pulis, para maprotektahan tayo sa mga terorista. Terorista, mga masasamang tao, yon. So, yun yung isang function ng effective na state. Pagka napoprotektahan niya yung mga tao, effective siya. So, next, there exists only minor corruption. So, alam natin na ang corruption isa sa malaking problema ng mga bansa. Bakit hindi nawawala ang corruption na yan? Nakalagay dito, kahit effective state, may minor corruption pa din. Siyempre, hawak nila yung pera. Possible na nasisilaw sila or may nabibili sila na hindi naman natin kailangan. So, ganun yun. At least minor lang. Walang bansa na walang corruption. Next, weak. Crime has penetrated politics. Ano yung mga crime na yan? Yung mga halimbawa, yung leader, may mga illegal na ginagawa na. So, weak na yung state na yan. Tapos, government is weak in fighting lawlessness, corruption, and poverty. So, hindi niya kayang makontrol yung mga yan. Yung, ano yung lawlessness? Yung mga tao kung ano ginagawa, hold up na, nagpapatayo na, at nagdadrugs na, hindi makontrol ng state yun. Yun yung matatawag na weak. Tapos next is corruption, alam na natin yan, and poverty. Walang magawa ang state sa mga mahihirap. Hindi siya makapagbigay ng sapat na trabaho. So pagka ganun, weak yun. Tapos next is justice is bought and the elections are often rigged. So ano yan? Nabibili yung justice. Kapag mayaman ka, nakagawa ka ng kasalanan, mababayaran mo yung judge. Tapos yung election, kadalasan dayaan na. So ganun yung sa karakteristik ng weak na government or state. Next, government revenues goes to private pocket. Simple lang, corruption. Imbis na ipagpapagawa nila ng mga kalsada, mga school, mga kung ano mong kailangan ng tao, sa sarili na lang nila yung pera na pupunta. Ginagastos nila kung saan nila gusto. So, yun yung weak. Next is failed. No government exists. Wala na talaga. Mga panahon na yun, meron ng mga civil war. Kung hindi na sinusunod ng tao yung government, wala na silang pakialam sa'yo kahit sa mga batas. Next is the state is ruled by warlords, private army, and militias. So, dahil nga may mga civil war na pagka-failed ng state, ano na yan, gun is dalo na yan, palakasan na ng padamihan na ng baril,
Kapag hindi nakakaya sa usapan, magpapatayan na lang. Next, education and health standard decline. Bakit nagde-decline ng education at health standard? Kasi nga, wala ng government, wala nagpapagawa ng ospital at saka ng school. Sino nagpapasahod sa mga teacher at mga doktor, nurse? Possible na gobyerno. So kapag walang doktor at nurse, walang doktor, walang teacher, magde-decline talaga yan. According to Ruskin 2012 held that a state is a powerful entity strong enough to enforce its will. Political institution, the working structure of government are important in proper functioning of a state. So dito nakalagay, ang state ay powerful entity na dapat may enforce niya yung will niya. Na kung anong gusto niya, mapapagawa niya. Kung anong mga law, may apply niya. Tapos kapag hindi na-apply yun, possible na bumagsak yung state na yon. Next, government class may be classified in several ways. One of the earliest classification was that of Aristotle. He distinguished government based on who governs or whether or not the government is positive or negative. So si Aristotle distinguish na daw yung government sa positive at negative, legitimate and corrupt. So ano yon? Ito yon. So yung Aristotle 6 type of government, sa first column makikita niyo na who governs, how, at saka kung ilan. Next is positive form and negative form. So dito isa lang ang namumuno, monarchy. Tapos ang negative niya ay tyranny. Alam natin na ang monarchy ay yung may king at queen. So kapag tyranny, meron ng tyrant, meron ng diktador. Next, few. Aristocracy ang positive, ang negative ay oligarchy. So alam natin na ang aristocracy, yan yung mayayaman yung mga nasa high class, yung mga namumuno. So kapag oligarchy, yan yung negative form niya. Mayayaman pa rin. Kaso nga lang, hindi nila hinahayaang madagdagan pa yung mayayaman sa lugar nila. Nagkakaroon na ng hoarding, ganon. Next, polity, ang positive, negative ay democracy. Bakit negative ang democracy? Simple lang. Lahat ng tao pwede niyang gawin lahat ng gusto niya. Diba? Positive sa ibang side, pero dito kay Aristotle negative siya. Kasi lahat may boses, lahat kayang sabihin yung gusto niya sabihin, lahat kayang gawin yung gusto niyang gawin. Pwede mag-rally, lahat pwede. So kapag nagkaroon ng sobrang democracy, possible na magkaroon ng kaguluhan. Kasi nga lahat pwede. So yun yung negative. Next, key distinction between state and government. So ang state daw ay more extensive. It encompasses all the institutions and citizen. So sa government naman ay element lang siya or part ng state. Ang state ay continuing and permanent entity. Ang government naman ay temporary lang at nagbabago kada election. Possible na nagbago ng constitution, types of government nagbabago. Ang state hindi nagbabago yan. Next, sa state exercise impersonal authority. Tapos dito naman sa government, the government of the day is ideologically biased. Bakit biased? Kung sino leader, kanyang ideology yung gagamitin. Sa state, hindi. Bureaucratic way yung pagtatraining dyan sa state. So, mas yung tao, mas discreet, mas aral, compared sa kapag government na kung sino yung leader, ideology niya lang yung susundin. Next, represents the interest of the society or the common good. Tapos sa government, represent the interest of those in power at a given period. So ang state, ang nare-represent niya ay yung interest ng society. Unlike sa government na syempre, kung anong gusto ng leader, yun yung gagawin. So interest niya, sariling interest. Unlike dito pagka sa state, common good. Dito sa government, for their own good na lang yan. So, ano ang nation naman?
It is a group of people bound together by commonalities in language, history, tradition, and religion. In this case, nation is just cultural but could be political as well, especially when the people share the common civic consciousness. So dito nakalagay, a nation ay group of people that are bound together by commonality. So yan yung nakatira sa isang lugar. Nakatira kayo sa isang lugar, pareho kayo language, pareho kayo ng tradition, religion, tapos naging political lang siya kapag kahit sa politics, pareho kayo ng point of view. Isa lang yung sinusuportahan nyo na kandidato, pareho kayo ng gusto mangyari. So, ganun. Doon lang siya naging political. Pero ang nation talaga ay more on traditions. Cultural lang siya. Malinaw? Okay, next. Globalization. Globalization is the process through which societies have become the intertwined or interconnected that events and decisions in one part of the government has significant effects on the people, on the lives of the people in the other part of the world. So ito na yung nag-interconnect sa mga bansa-bansa. So dito, pagka globalization, syempre, idea ng isang bansa magkakakonekta, then basta dyan ay globalization from the word global, globally. Buong mundo na yung sakop ng globalization. So dito, political globalization, the importance of international organization, transnational organization, and non-governmental organization is being recognized. So dito, more on political political globalization na. So dyan na yung papasok yung mga international court at kung ano-ano pa. So, doon na natapos yung state nation and globalization natin discussion. Kung may tanong kayo, PM nyo lang ako or pwede nyo i-comment sa video na to. Then, o kaya sa Schoology pwede yon. So, kung wala na, tapusin ko na. Bye.